Hello guys! O alam nyo ba kung anong luto to? Syempre oo, di ba? Nasa title na eh. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya niluto. Flex ko lang itong aking honeycomb frying pan. Kung gusto nyo nito, ilalagay ko lang sa yellow basket ko. Ilagay na natin tong ating bawang. Saka isunod na rin natin itong sibuyas sa sili. Tapos halu-haluin lang natin. Sunod nating ilalagay syempre itong balat ng baka. Hiniwa ko lang yan ng maliliit. Yung katamtaman laki lang. By the way, laga na siya ng nabili ko. Saka malambot na rin. Kaya inugasan na lang natin siya ng mabuti kanina. Itong aking frying pan nga pala is 28cm. Kung gusto nyo, ilalagay ko yung link sa comment section kung sa Blue Apps kayo nanonood. And syempre, nasa yellow basket ko yan sa TikTok ko. Sa TikTok kayo nanonood. Maglalagay dyan ako ng patis, yung katamtaman lang dami. Yan ang gagamitin natin pagpaalat. By the way guys, may mga kakilala ba kayong ayaw na ayaw ang amoy ng patis? Ako meron. Alam mo yung tipong pag may sausawan akong patis, ayaw na ayaw niya talagang lumapit sa akin. Ang sabi ko naman noon sa kanya is, ayaw na ayaw mo nung amoy ng patis, yung mga niluluto ko, puro patis yung pampalasa ko. Sagot lang niya sa akin is, hindi ko naman naaamoy yung patis dun sa niluluto mo. Kaya guys, huwag kayong matakot gumamit ng patis. Hindi naman mangangamoy malansa yung niluluto nyo pag patis yung ginamit yung pampalasa. By the way guys, naglagay tayo dyan ng papaya sa tubig kasi palalambutin natin to ng konti. Nakalimutan kong bumili sa palengke ng luyang dilaw. Dapat luyang dilaw talaga yan. Kaya curry powder na lang nilagay natin dyan. Dapat sinama ko rin yan sa pag-isa kanina pero nakalimutan ko. Okay na yan, basta ang wag nyo lang kalilimutan is yung magbura kayo ng conversation nyo para hindi may screenshot. Charot. By the way, naglagay ako dyan ng mga pampalasa, naglagay ako ng beef cube, saka paminta. Tapos hinayaan lang natin na lumambot. After ilang minutes, ilagay na rin natin itong ating gata. Mas gusto kong gumamit yung gata na nasa pouch kasi mas madali kasing mapanish yung fresh pag di mo nagamit kaagad. Kaya mas okay itong nasa pouch. Kayo ba guys, anong mas prefer nyong gamitin gata? Naglagay lang tayo dyan ng kaunting pampalasa. Then, nag-add pa ako dyan ng paminta kasi gusto ko mas nalalasahan ko yung paminta. Dapat talaga guys is champen balat ng baka itong lulutuin ko. Pero bigla akong na-miss yung ganitong luto sa balat ng baka. Pero lulutuin ko pa rin naman yung champenis siguro sa mga susunod na weeks. Ayan kung nakikita nyo nagmamantika na siya, kailangan ko na lang siyang palambutin yung ating papaya kasi yung balat ng baka is malambot na talaga yan. Ang ganda talaga nitong lutuan na nabili ko na to. Alam mo lately, tinatamad akong magluto dahil yung mga lutuan ko kasi kung hindi binabakbak, kinakalawang. Buti na lang talaga is nakita ko to sa TikTok. Eto kasing lutuan natin na to is iwas bakbak na at iwas kalawang na rin kasi hindi to coated. Di rin siya kakalawangin kasi stainless steel na siya. Ang kapal niya at sobrang bigat. Pag ganito talaga lutuan mo, sisipagin ka talagang magluto, promise. Okay, final touch na lang tayo. Maglalagay tayo dyan ng suka. All goods na yan. Tingnan nyo naman guys, sarsa pa lang yan, ulam na. All goods na yan. Sobrang bango niya, grabe. I love the smell. Charot. And I touch myself na lang talaga. Siyempre, bago natin patayin yung apoy, chinek muna natin dyan kung malambot na talaga yung ating papaya kasi yung papaya na lang yung iniintay natin dyan lumambot. Ang sarap nito guys, and ayan na, luto na ang ating ginataang balat ng baka. Sira na may diet ko nito guys.